Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are in God's green earth, mga babayan, at maraming po salamat sa panonood nyo po sa ating video na ito. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared live YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros. At pakifollow na rin po yung ating Coach Jared Highlights YouTube channel, yung ating po second channel para lagi po updated sa mga iba't ibang mga plataforma na meron tayo dito sa YouTube. Oo. So mga kababayan, ito po ang topic natin sa video na ito. It seems mga kababayan, hindi pa man nagtatagal ang Duterte Block. Mukhang padurog na ito. Hindi pa man nag-uumpisa, hindi pa man tumatagal, mukhang madudurog na ang Duterte Block. Ay, nako. Oo. Bakit mga kababayan? Kasi it seems, mga kababayan, wait lang ha. May dadagdag lang ako materyales. Wait lang. Kasi, it seems mga kababayan na si Bato de la Rosa, merong sinasabi tungkol sa kay Marcoleta. Oo. Also, mga kababayan, all indications point to a somewhat changes. Nagkaroon ng pagbabago sa mga alyansa dito sa Senado. Pero mamaya pupuntahan natin yan. Balikan muna natin mga kababayan yung statement. Uy, wait, nawala yung aking folder. Ayan, yung statement ni Marcoleta. Kaya biglang naitanong ito sa kay Bato de la Rosa. Ito po kasi yung statement ni Rodante Marcoleta. Kung nakalimutan nyo na, ito ho yun. Balita ho ito ng Daily Tribune, mga kababayan, ang sinabi po ni Rodante Marcoleta. Hindi ako PDP laban adapted lang ako. Hindi ko alam kung bakit sinasabi nilang Duterte Block ako. Ayan, ito na yun mga kababayan. Ito kasi yung nabalita nung isang araw. Si Rodante Marcoleta po narinig sa kanyang show sa Net25 na itinatanggi niya na siya ay miyembro ng Duterte Block. At ang sabi niya, again, hindi po ako personally, hindi ako naniniwala sa sinasabi niyang ito. Ang sinasabi niya, kaibigan daw kasi niya si President Bongbong Marcos. Oo. Kaya hindi raw siya magdo-Duterte Block. Kaibigan daw niya. Kaibigan niya. Tapos build up pa ng mga host doon sa Net25, parang inabrisyete pa raw si Rodante Marcoleta, binulungan pa, etc. So parang hina-highlight talaga nila na very, 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 very close itong si Rodante Marcoleta at si PBBM. At dahil nga dito, mga kababayan, dahil dun sa video na yun, nagbitaw ng salita itong si Rodante Marcoleta. Ang sinabi niya, bakit nila sinasabi na Duterte Block? Hindi naman ako Duterte Block. Yan ang sabi ni Rodante Marcoleta. Ngayon mga kababayan, may mga pagbabago. Mukhang hindi yata ito tinatanggap ng maluwag ng mga miyembro ng Duterte Block. Kasi mukhang nalalagasan na sila agad, hindi pa man nag-uumpisa. Nalagasan sila agad mga kababayan. Ito mga kababayan, yung sinabi ni Bato de la Rosa tungkol dyan sa pag-alis sinabi ni Rodante Marcoleta. Si Senator Marcoleta kasama pa rin po ba ng Duterte Block? Depende sa kanya. Kung gusto niya magpa-identify sa amin, wala naman kung problema dyan. Wala problema. Pero sabi po ni Sen. Aimee, Duterte Park na lang, lima na lang daw po kayo. Pero sabi niyo muna sa amin dito kayo. Ito nga kami, dahil 5 kami plus 2 bilyars, di ba? Yun yung aming... Sino yung lima, sir? Ha? Sino po yung lima, sir? Kayo... Bungo, Senator Ruben Padilla, Aimee, Marcoleta, Antol Bilyars. Pero kung ayaw rin ni Marcoleta na ma-identify sa amin, wala akong problema. Basta pareho lang kami na paningin sa mga issues. Pareho kami na paningin sa issues.
Wala rang problema basta pareho sila ng paningin sa issues. Ibig sabihin, Duterte lang sa alam. Basta tanggol Duterte tayo. Yun yung ibig sabihin nun, mga kababayan. Ikompromiso mo ang iyong values, ikompromiso mo ang iyong moral, ikompromiso mo ang iyong logic, ikompromiso mo ang iyong common sense. Basta pareho lang tinitignan. Oo, yun tayo. Magkakalyado tayo. Ibig sabihin, Duterte lang ang titignan natin, wala nang iba. Okay lang magpakabobo basta Duterte. Okay lang magpakatanga basta Duterte tayo. Ganun. Ganun yung sinasabi dyan ni Bato de la Rosa. Pero ito mga kababayan, nakakatawa itong it seems na si Bato de la Rosa is quite confused sa mga nagaganap. Si Amy Marcos has already mentioned in the past na sabi pa nga ni Amy Marcos, 5 lang daw sila. Baka ang binibilang pa ni Amy Marcos, silang 4, pati si Camille or Mark Villar, either of the two. Pero nakakatawa yung sinabi na yun ni Amy Marcos kasi yun ho mga kababayan ay may pinaghuhugutan. Ang pinaghuhugutan ho noon mga kababayan ay yung SONA. Yung SONA po kasi mga kababayan, nag-usap-usap daw ho kasi sila. Ang sinabi daw, ang kwento ni Amy Lacson, nag-usap-usap daw sila na hindi sila pupunta ng SONA, silang 7. Oo. Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Amy Lacson rather, Rodante Marcoleta, Mark Villar, Camille Villar. So sa silang 7, hindi raw sila pupunta. Yun daw ang usapan nilang lahat. Pumunta si Camille. Pumunta si Mark. Pumunta si Rodante Marcoleta. Anong ibig sabihin nun? So 4 lang sila ngayon na hindi pumunta. Panoorin natin yung panoorin natin tong video ni Amy Lacson. Yan. Hindi, nakikiisa lamang ako sa Duterte Block po at hindi naman talaga pupunta. Hindi pumunta last year si Bongo, si Bato. Hindi rin pupunta si Robin, ako rin, si Senator Marcoleta. Hindi ko alam kung ano ang decision. Hindi ro niya alam. As a Pero block po yung decision kami na niyo. hindi talaga pupunta. Ano po yung decision niyo as a block? Bakit po hindi kayo pupunta as a Duterte block? Hindi ko alam kasi yun Hindi mo alam? yun ang Ano yung decision mo as a block? Tapos sinabi mo na ikiisa ka pero hindi mo alam. Boba pala talaga to wala talaga dugo sa si Apo Lakay kasi si Apo Lakay kayang-kaya niya sagutin niya. Nung unang parte nitong video na to, sinabi ni Amy Lacson, nakikiisa lamang ako sa Duterte Block. Tapos dito, sa parte na to ng video, sinasabi niya, tinanong siya, ano yung napag-usapan niyo sa Duterte Block? Hindi po namin alam. Langiya to si Amy Lacson. Wala talagang dugong Marcos sa'yo. Wala talagang dugong Marcos sa'yo kasi yung dugong Marcos, kaya-kaya sagutin yan. Kasi sasagutin lang naman niya yung totoo. Oo. Pero dahil walang dugong Marcos. Anyway, sige, tuloy natin. pagkasunduan. At last year nga, like I said, sina Bongo at saka sina Bato hindi na pumunta. How ba yung magkapatid na Villar mo? Di ba kasama sa Duterte Block? I think a-attend sila. Ma'am, sorry, sino po sa Duterte Block rin? Hindi po makakarating mamaya. Kayo po. Ang pagkaalam ko yung 4. Kayo po, Robin. At si Marcoleta hindi pa sure. Hindi pa sure yata. Is Pero that a- parang he will go. Is that a statement, ma'am? Kung hindi niyo pag-attend? Di ba? Parang disappointed siya na may mga pupunta sa Duterte Block. Ano? parang disappointed siya na may pupunta si Mark Villar, pupunta si Camille, pupunta si Marcoleta. Disappointed guys mukhang na hindi pa man nag-uumpisa, durog na agad yung Duterte Block. Tuloy. And what kind of statement? Ano pong statement yung gusto niyo parating? Nasa sa inyo, pero para sa akin, ako personally, talagang ayoko pumunta kasi may napakaraming dapat gawin na para sa akin, urgent and important. Yung sa SONA, makikinig naman tayo. Alam ko na ilalathala naman lahat ng mga sasabihin presidente sa ating mga pahayagan, sa radyo, sa TV. Mababasa naman namin yon at masusundan.
Samantalang yung mga nangangailangan ng tulong, hindi na makakapag-intay. Tumulong ba si Amy Lacson? Parang hindi ko siya nakitang tumulong. Although, I mean, she could have. We don't know. I mean, di ba? Hindi naman natin alam talaga yan kung totoo yung statement niya na yan. Pero mga kababayan, ito yung sa akin. Sabi niya kasi, ito na naman eh. Sinungaling kasi, nagsisinungaling, kaya alam natin ang daling hulihin. Tingnan nyo ha. Statement na, kung hindi nyo pag-attend kayo ata. And what kind of statement? Ano pong statement yung gusto nyo parating? Nasa sa inyo, pero para sa akin, ako personally, talagang ayoko pumunta kasi may Oh, yan na. Ito ha. Isa-stop natin doon. Sinabi niya nung umpisa ng video na ito, ang sabi niya, nakikiisa siya sa Duterte Black sa hindi pagpunta. Ibig sabihin, kung anuman ang gustong mensahe ng Duterte Black sa hindi nila pagpunta, nakikiisa siya doon. Correct? Tama ho ba? Kasi wala naman akong ibang interpretasyon pa nung sinabi niyang yun eh. Kung hindi yung nakikiisa siya sa kung ano man yung statement na gustong sabihin ng Duterte Black. Okay. Ano ho ba yung statement ng Duterte Black? Padilla skipping Marcos's SONA to protest Duterte's detention at ICC. Yan yung kay Robin Padilla. Kay Bato de la Rosa, hindi siya pupunta doon kasi maikipagplastikan daw siya. Oo. Ibig sabihin, galit siya sa administrasyon. Oo. Si Bongo ang pinaka nakakatawa sa lahat. Gumawa ng palusot, nagpuntang ospital, nagpa-check-up. Dahil daw sa kanyang extreme back spasms. Uy, masakit daw likod niya, guys. Masakit daw likod niya, kakabuhat ng credit na hindi naman kanya. Masakit daw ang likod niya, kakabuhat ng credit para sa healthcare ng buong Pilipinas. Pero hindi naman yun ang trabaho niya. Anyway, mga kababayan. So, anong pinaglalaban nila? Ano yung sinasabi ni Amy Marcos na nakikiisa siya? 'Di ba? Wala eh. Wala. So ngayon, mga kababayan, first and foremost, nahuli si Amy Lacson na siya ay kumbaga, ayaw lang talaga niya pumunta dahil busit siya sa kapatid niya. Nagpapalusot lang siya na kung kasi hodang nakikiisa dito sa mga Duterte Black o what have you. Bahala siya, kwento niya yan, siya bida. Oo. So yun yung una. Pangalawa, kitang-kita sa mukha ni Amy Marcos yung pagkadismaya. Dismayado siya dahil hindi buo ang Duterte Black. Hindi nila nakuha ang 7. Okay. Ngayon, mga kababayan, bakit kaya? Bakit kaya may mga statement si Rodante Marcoleta na hindi naman ako Duterte Black at saka kaibigan ko si Bongbong Marcos kaibigan ko si Presidente, ba't ko naman, hindi ba? Ba't ko naman hindi papansin ba't ko naman hindi, whatever. So, bakit kaya? Meron ho akong hula. Meron ho akong hula dyan. Pero teorya ko lang naman ito. Mataas ho ang batting average ko, guys. Hula ko lang naman to. Pero kasi alam nyo, di ba si Rodante Marcoleta ay nangako ng 2,000 piso. Kapag ang bill mo ay 2,000 piso pababa, libre na ang iyong Meralco. Yan sinabi ni Marcoleta. Okay. Nung SONA, sinabi ni Presidente, ito, Marcos says government is expanding the lifeline rate scope. Coach Jared, anong connection yan doon sa 2,000 piso? Mga kababayan, yung 2,000 pesos po na sinasabi ni Rodante Marcoleta ay ang pag-increase sa limitasyon ng lifeline rate. Meron po kasing lifeline rate dito po na nag-i-exist sa Pilipinas na kapag nakakonsumo ka lang ng certain number of kilowatt hours for a specific month, subsidized ka ng gobyerno. Ibig sabihin, gobyerno magbabayad ng kuryente mo, subsidized ka.
Kasi mababa lang ang konsumo mo ng kuryente. Wait lang, titignan ko lang. Hanapin ko lang kung magkano, ilan yun ha. Wait, hanapin ko. Kasi, importante yan dito eh. Ito. Lifeline rate ng Meralco. Okay, kapag ang konsumo mo ng kuryente ay mas mababa pa sa 100 kilowatt hour or 100 kilowatt hours, pwede kang makakuha ng subsidy. So yun, ito po galing po ito sa website ng Meralco. Under the Lifeline Rate Program, qualified customers should have a monthly consumption of 100 kilowatt hours or below to avail the discount from 20% to 100% in their Meralco electricity bills. Yun po yung lifeline rate. Ngayon po mga kababayan, yung pinangako po ni Rodante Marcoleta, yung 2,000 piso na libreng kuryente kapag ikaw'y kumukonsumo ng ganun lang halaga. Nakabase po yun sa lifeline rate. Kasi ngayon po, di ba, ang lifeline rate ay 100 kilowatt hours. Kapag ikaw ay naka 100 kilowatt hours, ikaw ay qualified na magkaroon ng 20 hanggang 100% diskwento. Pwedeng libre, discount na 20% or libre 100%. Ang measure, yung gustong isulong ni Rodante Marcoleta, mga kababayan, itaas ang lifeline rate from 100 kilowatt hours to 135 kilowatt hours. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakakonsumo ng 135 kilowatt hours sa isang buwan, ang ano kasi doon, kapag kinumpute mo ro yun, ang sabi ni Marcoleta, pag kinumpute mo yun, more or less, sumigit kumulang, ang bill mo ay nasa 2,000. Kapag umabot ng 135, wala nang discount na 20%. Libre na agad. Oo, yun yung sinasabi niya. Sinabi ni Presidente sa SONA na gusto niyang palawigin ang lifeline rate. Di pasok ngayon. Pumasok ngayon dito sa isipan netong ni Rodante Marcoleta. Ay, shucks, kailangan ko pala si Presidente para bumenta. Kailangan ko pala si PBBM para matupad ko yung pinangako ko, kung hindi yari ako. O di face palm moment ka bigla, Marcoleta. Huling-huli ka eh. Huling-huli siya eh. Ayan yung 100 kilowatt hours. Wait, tanggalin natin to. Ayan. Huling-huli siya eh. Among the households who can apply for the Lifeline Rate Program are the beneficiaries of 4Ps or customers considered to be living below the poverty threshold set by the PSA. See? So, nung SONA, naisip ni Marcoleta, shucks, kailangan ko pala si Presidente. Hindi ko kaya nang wala si Bongbong Marcos. Shucks! Patay. Di after nung SONA, friends na uli sila. Users are gonna be users, mga kababayan. It is what it is. Di ba? Gamitan lang naman ang politika. Huling-huli si Rodante Marcoleta, no? Kaya nga biglang hindi naman ako Duterte Black eh. Pero nung eleksyon, kay Duterte, di ba? Nakagpataas pa ng kamay kay Sara Duterte yan. Di ba? Ang tindi. Ganun ho talaga. Sa politika ho, mga kababayan, there are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests. Yon. Ngayon, mga kababayan, sabi nga ni Amy Marcos kanina, pupunta raw si Mark Villar at saka si Camille Villar. Okay. Palagay nyo, bakit ho kaya? Bakit ho kaya? Ito ho ang dahilan dyan, mga kababayan. Sasabihin ko sa inyo kung ano.
Nagsalita din po kasi sa SONA si Presidente. Anong sinabi niya? Those behind bad water service will be held accountable. Yung mga individual na kabilang sa pagsisilbi ng napakapangit na serbisyo ng tubig sa Pilipinas, maghintay kayo. Paparusahan namin kayo. Yun ang sinasabi ni BBM. Sino ba yung recently talagang putok na putok sa mga balita dahil inabuso nila ang tiwala ng taong bayan pagdating sa tubig? Hello, crime water. Hello, crime water. Oo, ganun. It is what it is. It is what it is, mga babayan. Ano tayo magagawa dun? Ganun talaga ang sistema. Ganun talaga ang sistema. So mga kababayan, hindi ho ako magtataka kung bakit nagiba agad. Kung bakit nagiba agad ang Duterte Black. Si Rodante Marcoleta, naisip niya, shucks, kailangan ako sumipsip kay Bongbong Marcos para para magawa ako yung pinangako ko sa kampanya. Kung hindi, yari ako sa mga pinangakuan ko. Di ba? Yun yung kay Marcoleta. Magkapatid na bilyar naman, shucks, iimbestigahan ni President Bongbong Marcos yung prime water. Yari ako kay daddy tsaka kay mommy. Yari ako kay mommy, daddy. Grabe naman. Kaya nga ako naging senador para protektahan ng negosyo namin. Tapos yayariin pa ako ng Marcos administration. Kailangan friendships ko muna. Ayun. Yun. Ang alyansa talaga sa politika, manipis. Tingnan nyo to. Sa 2028, may mga tatakbong senador. Jinggoy Estrada, Alan Peter Cayetano, JV Ejercito, Chis Escudero, Loren Legarda, Win Gatchalian, meron pang iba, marami pa tatakbo. Raffy Tulfo, ayan, mga tatakbo sa 2028 na re-electionist senators. Asahan nyo sa 2028. Asahan nyo. Yung mga senador na yan, yung 12 na yan, 12 yung senador na yan na re-electionist eh. Yung 12 na yan, mamimili sila sa dalawa. Either sasama sila kay PBBM or sasama sila kay Sara. Itong si Chis Escudero, nakita na natin ang kulay nito. Gagamit lang to. Gagamit lang to. Si Chis Escudero. Para masiguro ang kanyang pag-angat sa career ladder ng politika. So alam na natin siya, nagpakilala na siya. Si Jinggoy ganun din, si JV ganun din. Alan Peter lalo na, mukhang siraulo talaga yun. Di ba? Nagpakilala na sila. Loren Legarda, nagpakilala na rin. Ako personally, mga kababayan, dapat si Presidente, i-take advantage niya yung kanyang unusual advantage. Yung kanyang advantage sa politika. They say masyado mabait si Presidente, pero ako hindi. Alam ko mabait si Presidente. Personally, that's what people tell me. Mabait siya. Pero I don't think he's what his friends make him out to be. Merong ano yan eh. May mean streak si PBBM eh, pero hindi lang siya halata. Hindi mo makikita. Magugulat ka na lang, uy, shucks, arestado na ako. Ganon. Gulatan ang peg, guys. Gulatan. At I prefer him to be like that. Hindi masyadong out. But at the same time, every now and then, gusto ko yung mga tulad ng ginawa niya ng SONA na pumipitik-pitik siya. Kasi it keeps everyone on their toes. Tulad niyan. Sabi niya, i-expose niya lahat ng corruption sa flood control program.
Ano nangyari? Nagkanda-o-gaga lahat ng mga senador, lahat ng miyembro ng Kamara, nagkanda-o-gaga sila. Unahan sila ngayon sa mga hearing in aid of legislation nila. Diba? Simple-simpleng salita. Pero kinabahan silang lahat. Bakit? Kasi alam nilang hindi nila kontrolado si BBM. At ilalaglag talaga sila nun. Lalo na ngayon, last 3 years na niya, he is not even up for re-election. After nito, sibilya na si PBBM. After ng 3 taon. Sibilya na siya. He has nothing to lose. He's rich even before he became president. He is still going to be rich after he became a president. Akala ba nila makakanti nila si PBBM after 2028? Hindi. Kahit mag-death threat pa si Sara sa kanya, hindi nila magagalaw si PBBM. Masosopla sila na masosopla noon. Definitely. Pero mga kababayan, kaya nga takot na takot ngayon itong mga miyembro ng Senado at saka Kamara. Para unahan sila ng sisi. Unahan sila ng expose. Para hindi na nila marinig pa yun kay Presidente. Kasi kapag kay Presidente nang galing yun, wala silang lusot. Kaya tingnan nyo, biglang bait si Marcoleta, biglang bait ang mga bilyar. At dahil dun, nadurog ang alyansa ng Duterte Black. 4 na lang sila. Balik sila sa original. Balik sila sa orig. Pero syempre may mga sympathizers pa rin sila. Yung mga every now and then susuporta sa kanila. Every now and then. Pero mga fair weather friends yun eh. Yung mga fair weather friends, ibig sabihin, pag maganda ang panahon, dun mo lang sila kaibigan. Pag panahon na ng bagyo, panahon na ng subukan, doon nag-aatrasan. At yun ang marami sa Duterte Black. Mga fair weather friends. Okay mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating video. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?